Vera's POV. Pakanta-kanta si Vera sa loob ng banyo habang nasa tapat ng shower. Kampante siyang di siya may istorbo ni Alexander dahil sinadya niya talaga itong pagsarahan ng pinto kanina. Sinisimulan niya na magsabon ng katawan habang wala parang tigil sa pagkanta nang marinig ang pagtunog ng seradura. Napalingon siya sa pinto at ganoon na lang ang pag-awang ng labi niya na bumungad sa kanyang bulto ni Alexander na wala na ring suot ni isa. Alexander? Don't you dare lock the door on me. Mariin itong sabi at saka siya niyakap mula sa likuran. Napaigtad siya at napakagat labi nang maramdaman isang bagay na dumampi sa likuran niya. Mabilis siya nakaramdam ng pag-iinit. Alam niya kung ano ang gustong mangyari na magaling niyang asawa. At baliw siyang may tuturing kung di niya aaminin na gusto rin niyang naisip na gawin ni Alexander. Go on! Inimok niya sa Alexander na kunin siya mula sa likuran. I know you want to take me like this. Di na nag-atubili pa si Alexander at kagad nang sinakop si Vera. Hanggang makalipas ang ilang sandali, sabay nilang naabot ang sukdulan. Matapos ang kanilang ginawa, sabay na rin silang naligo. Si Alexander na rin nagpunas ng katawan niya at nagsuot ng roba sa kanya. Inalalayan din siya nitong lumabas sa banyo at ito rin nagsuot sa kanya ng t-shirt na pagmamayari din ito. My clothes fit your body as if you owned it. Anito at saka siya ginawa na mag-aanghagkan sa noo. Halika na, mag-order na lang ako ng pagkain natin. Hinila na siya nito paalis ng kwarto at nagtungo na sa kusina. Ngunit sa kalagitnaan napahinto siya. Napahinto rin naman kay Alexander. What? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Bihisan mo nga ako, pero hindi mo naman ako sinuotan ng pang-ibaba. Aniya rito na makaramdam ng discomfort sa pagitan ng kanyang mga hita. Napangisi naman si Alexander. At tila naaaliw pa sa kanya. That's okay, para wala nang sagabal. Pinamulahan siya ng muka at umiwas na lang ng tingin. Nang muli siyang hilahin ito papunta sa kusina at pinaapo sa unan, nanahimik na lamang siya. Paminsan-minsan napapatingin siya kay Alexander na tila naaaliw pa sa kanya. That's okay, para wala nang sagabal. Pinamulahan siya ng muka at umiwas ng tingin. Nang muli siyang hilahin ito papunta sa kusina at pinaupo sa upuan. Siguro napagod din ang bugok sa ginawa nila kung kaya't di na ito kaya magluto pa para sa kanilang dalawa. She felt happy while staring at Alexander. She felt like this is where she belonged, with Alexander. Pero alam niya ang totoo, na nagpapanggap lang siyang asawa nito at darating ang araw, matatapos din ang pagpapanggap niya. Ang di niya alam kung kaya niya bang bumalik sa normal niyang buhay kapag di niya na to kasama. Minsan na siyang sinabihan ng daddy niya na ang pinakamatinding kaaway, pag-ibig. Ngayon, di niya maintindihan kung tama ba at dapat bang paniwalaan na yon. Dapat masaya siya, kontento at kampante sa kung ano man ang nararamdaman niya. Alam niyang mali ang mahalin ng asawa ng kambal niya, pero ano bang magagawa niya kung nahulog na nga siyang talaga? Hey, eat up! Untag nito sa kanya na nagpabalik sa kanyang diwa. Are you okay? Parang bigla kang nalungkot. Umiling siya, tinamig ang sarili bago ngumiti. Naisip ko lang si Dad. Ano na lang upang di na to magtanong pa. Di siya dapat malungkot ngayon at di rin siya dapat kakitaan ni Alexander ng kung anumang emosyon maliban sa pagiging masaya. Dahil oo, masaya siya sa piling nito pansamantala. Speaking of your dad, tumikim to bago tumingin sa kanya. Bakit di niya pinasa sa'yo ang pamamahala ng Santiago Tech? Kuryosong tanong nito. Nagkibit balikat siya. Sa totoo lang, wala naman siyang pakialam sa kumpanya ng daddy niya. Pero ang alam niya si Alexis ang namamahala noon. At sa pagkakaalam niya rin na bilhin na ng mga Gafford ang Santiago Tech. Diba bilhin niyo na? Baliwalang balik tanong niya. Bahagyang natigilan si Alexander doon pero pinagsawalang bahala niya ang naging reaksyon nito. Wala naman akong pakialam sa kumpanya ni Dad. I can make my own money. I'm an artist at marami na rin namang tumatangkilik sa mga gawa ko. In fact, nagsisimula ng natigilan siya na mapansin na seryoso si Alexander habang nakatitig sa kanya. Di rin niya alam kung ba't bigla-bigla nagkwento siya rito. Go on. Anito at saka ngumiti. I'm listening. Napakagat labi lang naman siya dahil sa kadaldalan niya. Wala rin naman sigurong alam si Alexander tungkol sa kambal niya. Kaya't ayos lang kung makakapagkwento siya rito. You are an artist? Yes. You paint? Tumango lamang siya bilang sagot. Then, who is Vera? Muli nitong tanong bago ngumiti. Is that your pen name? A signature name? That's my name, Vera. Short name for my name, Alexis. Kinakabahan niyang sagot.
Tila kumabog din na malakas ang puso niya dahil doon. Dumukwang naman si Alexander sa kanya at ginawaran siya na maganghagkan sa noo bago pabulong na nagsalita. Mas gusto ko ang Vera. Mas bagay sa iyong pangalang yon. I like the new you. Hinaplos pa nitong pisngi niya at saka ngumiti. Show me your talent, my dear wife. Gusto ko makita kung paano ka magpinta. Paint me. Nang matapos silang kumain, ako na nagkusang nagligpit ng pinagkainan namin. Gusto siyang tulungan ni Alexander pero tumanggi siya dahil mukhang wala namang nangyayaring trabaho kundi dikit ako sa kanya. Mayat maya ako nakawan siya ni Alexander ng hagkan na hindi rin naman niya matanggihan. Mag-ready ka na. Pagtataboy niya rito nang maalala ang gusto nitong mangyari. Ang ipinta niya ito. Gusto kong pagpatuloy ko sa kwarto ay nakahiga ka na sa kama na walang takip ni isa. Giit niya ba? Natigil naman si Alexander dahil sa sinabi niya. Ngunit di nakaligtas sa kanya ang pag-stop ng mga mata nito dahil sa pananabik. Kinarot niya ito sa tagiliran dahil para mapangiwi ito. Sinabi ko lang na dapat wala ka ng saplot mamaya. Parang narating mo ng suktunan na. Kasalanan mo. Kung ano-ano kasing ginagalaw at nilalagay mo sa isip ko eh. Sagot naman ito. Dinudungisan mo ang dangal ko? Giit nito pero nakangisi naman. Ang kapal ng mukha. Samantalang ito ang dumudungis sa napakalinis niyang dangal. What I mean is, ipipinta kita ng walang suot na kahit na ano. Kaya naman lumayas ka na sa tabi ko ngayon nang matapos na ako. Muli namang natigilan si Alexander kaya tinulak niya ito papaalis sa kusina. Napakahilig mo talaga. Hindi na ako magtataka kung hanggang sa panaginip ay nakikipagsalo ka. Nang mawala na si Alexander sa paningin niya, napailing siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Time fly fast when you're having fun. At naniniwala si Vera sa kasabahang iyon. Hindi niya man lang namalayan na malapit na silang mag-isang linggo sa Baguio. Nung una, ayaw pa niyang sumama kay Alexander at manatili dito pero parang mas gusto niya na lang na narito sila. Mas gusto niya rito kaysa mansyon ni Alexander. Dito wala siyang inaalala. She felt at peace here and most importantly, she felt happy. She sighed as she looked at the bubble that popped. Tulad ng bulang yon, unti-unting nawawala at naglalaho. Kailangan niya ring bumalik sa realidad. Kailangan niya nang harapin ulit ang totoong mundo. Mangyayari na ulit yon pagkabalik nila sa mansyon. Kailangan niya na ring tapusin ang pagpapanggap niya bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Malakas siyang bumuntong hininga bago sinira ang pinto ng lababo. Nagpunas din siya ng kamay sa malit na towel na nasa handle ng ref bago sumunod sa kwarto kung nasan si Alexander. Pagkatuloy niya sa kwarto, napatitig siya kay Alexander. Tulad ng binilin niya, wala na nga itong kahit ano sa katawan. Hindi lamang siya sigurado kung sa loob ng kumot na nakapulupot sa pang-ibaba nitong katawan ay may damit o wala. He looked so handsome and peaceful as he was lying on the bed while his eyes are closed. Nakapatong ang braso nito sa noo habang payapang nakahiga lamang. Gusto mo ba talagang maipinta nang walang pang itaas? Then, put a smile on her lips. Sa nakalipas na mga araw, habang narito sila, walang ginawa si Alexander kundi ang mga gusto niya. Kung anong po pwedeng makapagpasaya sa kanya. Niwala itong naging reklamo, kahit winawaldas niya ang pera nito sa walang kakwenta-kwentang bagay. Bagamat may ibang mga bagay pa rin na hindi nila pagkakasundoan, lahat ng gusto niya at hilingin niya, sinusunod nito. He was very sweet and caring, very far from the Alexander that she had met the first time. And every night that he would make love for her, he made her one of the happiest women alive. Napapaisip tuloy siya kung ganoon din ba sa Alexander sa kakambal niya, o higit pa sa pinapakita nito sa kanya ngayon. Habang tumatagal na nakakasama niya ito, at sumasagi sa isip niyang tanang paghihiganti nito, na siyang napag-usapan nila ni Alexis, parang di niya na kaya, parang ayaw na niyang ituloy pa. Di niya pa yata kayang saktan ng lalaki, upang magparamdam sa kanya kung gaano kasaya ang mabuhay nang may kasama, nang may umaagapay sa kanya, na nagpapangiti sa kanya at kayang pagpasensyahan ang kapestihan niya. Tanging si Alexander lang ang kayang may gumawa noon sa kanya, ang kayang magparamdam ng kakaibang damdamin na hindi niya madama sa iba. This man had made her feel special in every single way, and that she does not have the strength to hurt him anymore. Umupo siya sa may gilid. Hey, I thought you want me to paint your body. Pabulong niyang sabi sa nakapikit na lalaki. Di man to sumagot. Nanatili lamang din tong nakapikit.
hanggang sa narinig niya na lamang ang mahinang paghilik nito na ikinangiti niya. Tuluyan na ngang nakatulog ang bugok. "Thank you," she whispered. Dahil tulog ito, susulitin na niya. "For making me happy. For making me feel special. For accepting my causes." Sa walang sawang pag-iintindi sa kapestihan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita makakasama at hanggang kailan tayo masaya. Kaya naman susulitin ko rin ang araw habang kasama pa kita. Napangiti siya nang kumunot ang makinis itong noo pero nanatili pa rin nakapikit. Sakali mang malaman kang hindi maganda tungkol sa akin. Sakali mang malaman mo ang pagpapanggap ko. Kahit hindi mo na ako mapatawad. Pero sana maramdaman mo na ang pagmamahal na meron ako para sa iyo ngayon ay siya naging totoo sa lahat ng pagpapanggap na ginawa ko. Napabuntong hininga siya bago banayad na napangiti. At oo, aminado siyang mahal na ang 1,001 araw niyang bayaw. Hinagkan niya ang labi nito at tinitigan ng gwapo niyang mukha. Di niya mapigilang mapangiti habang nakatitig kay Alexander. Hindi niya rin alam kung paano niya ito katagal na tinitigan hanggang sa naunti-unti itong nagmulat ng mga mata. "Hey!" Alexander smiled when he saw her. "Kanina ka pa?" "Sorry, nakatulog ako. Let's start?" Imbes na sumagot ay masuyo niya itong hinagkan sa noo papunta sa matangos itong ilong. Hanggang sa tabi nito. "Mukhang pagod ka naman na yata eh. Matulog ka na lang kaya?" Aniya. Pinulupot ito ang braso sa kanyang bewang. Sa kanya kinabig palapit dito. "Nawala ng antok ko. Gising na nga ako dahil sa paghagan mo." Anito at saka hinawakan ang kamay niya bago pinagkalob sa kumot na nakapulupot sa ibabang bahagi ng katawan nito. Natigilan naman siya nang maramdaman ang isang bagay sa pagitan ng mga hita nito. "Mahilig ka? You're turned on?" Bulalas niya na kinangisi lamang nito. Umayos ito at umupo sa kama. Tinanggal din ni Alexander ang suot niyang t-shirt bago siya dinala sa harapan nito. "Gusto kong ilarawan mo sa iyong isip ang gagawin natin ngayon. Tsaka mo ipinta pagkatapos natin." Bulong ito sa kanya at inayos ang pagkakaupo niya sa harapan nito. Sa pagkakataong to, hiniyaan siya nitong gawin ang gusto niya na makapagpaligaya sa kanilang dalawa habang yakap-yakap siya nito. And with that, she felt safe in his arms. Kahit kailan di niya naranasan sa mga naging kasintahan niya. Tanging sa kanya lamang, tanging kay Alexander lamang. Lalo siyang pinagigihan ang galaw nito hanggang sa marating niya ang dako pa roon. Ngunit hindi niya inaasahan na may mas masaya pa pala sa pakiramdam na pinaparanas ito sa kanya ngayon nang muli itong bumulong. "I love you, Vera." Sa kabilang banda, lutang pa rin at tila hindi siya makapaniwala habang marahan niyang ginuguhit si Alexander sa malaking canvas. Nakaupo ito sa kama ng patagilid habang ang braso nito'y umaalalay sa mukha nito at nakatingin sa kanya. Kinindatan din siya nito sa tuwing sumisilip siya habang ipinipinta niyang lalaki. Ganon pa man, napakalakas pa rin ang kabog ng dibdib niya at paulit-ulit din na nag-e-echo sa isip niya ang sinabi nito kanina. "I love you, Vera. Siguraduhin mong gwapo ko dyan sa ginagawa mo. Kung hindi ano?" Inirapan niya ito. "Baka nakakalimutan mo. Nakailan ka na sa akin. Mahal ang talent fee ko, Mr. Gafford." Ngumisi siya. Mahal ang talent fee niya pero kay Alexander, libre naging serbisyo niya. "Don't worry, Mrs. Gafford. I will pay you big time. May bonus pang kasama." Nakangiti namang sagot nito. Napailing na lang siya at nagpatuloy na sa ginagawa. Mabilis na lang na pangalahati ang ginagawa niya dahil inspired siya ngayon. Isa pa maganda rin sa kanya na gawing obra ang perpektong katawan ni Alexander. Idagdag pa ang napakagwapo nitong mukha na parang laging may kalokohang binabalak. Sa tansya niya ito magiging pinakamahal na obrang likha niya kung sakali man na ibenta niya ito. "Do you take pills?" Maya-maya tanong sa kanya ni Alexander. Natigil naman siya roon dahil di niya inaasahan na tatanungin ni Alexander sa kanya ang bagay na yon. At sa totoo lang din, wala siyang iniinom na kahit na ano. "No," aniya. Nawala sa isip niya ang pagtitake ng pills. "Okay lang na hindi ako mag-pills. Nagpa-protection ka naman, di ba?" Bakit ba nawala sa isip niya ang bagay na yon? Sa sobrang galing naman kasi ni Alexander. Nawawala na rin siya sa sarili niya. Di na makapag-isip na mas nino kapag nagsisimula na ito. "We don't need those. Isa pa, gusto ko na rin magkaanak." "Husband and wife?" Tila may kung anong patalim ang tumusok sa puso niya.
Di naman kasi siya ang tunay nitong asawa at hindi siya po pwedeng mabuntis ni Alexander. Masasabi pa kaya nito sa kanya ang mga bagay na sinasabi nito sakaling malaman nito ang totoo? Oh, bakit natahimik ka yata dyan? Agaw nito sa atensyon niya. Ayaw mo na bang magkaanak? I want to see your mini version and she calls me daddy while grinning from ear to ear. Hinamig niya ang kanyang sarili. Pinapakalma ang halo-halong emosyon ngayon. Hindi naman sa ganon, it's just that tumikim siya. Never mind. Ngumiti na lang siya bago muling nagpatuloy. Tumikim na rin si Alexander at di na nag-usisa pa. Habang pinipinta niya ito ay napakarami ng gumugulo sa kanyang isipan. Ganoon pa man, pilit niyang pinatapos ang ginagawa niya dahil ngayon na rin ang balik nila. Nabanggit sa kanya ni Alexander na hindi sa mansyon nito sila tutuloy, kundi sa mismong bahay ng mga Gafford sa Tagaytay. Hindi siya sigurado kung nakapunta na ba ron si Alexis, kaya naman kinakabahan siya. Nakailang beses na rin siyang tinawagan ng kambal niya sa tuwing di niya kasama si Alexander. Ang problema nga lang, hindi sumasagot si Alexis sa tawag niya na talaga namang kanyang kina-stress ng sobra. Ilang minuto pa ang ginugol niya sa pagpipinta hanggang mapangiti siya na matapos niya ang pinakahuling bahagi. Isang malawak na ngiti rin ang sumilay sa labi ni Alexander nang lumapit to sa kanya at tiningnan ang katatapos niya lamang na obra. Amazing, he whispered. Thank you. Ginawaran siya ni Alexander nang hagkan sa noo at sa kabaliwala na tiningnan nito ang suot niyang roba. Ang ganda ng gawa mo. Kuhang-kuha. Kaya naman may reward ka na sa akin. Anito at saka hinagkan sa labi. She admit, being with Alexander like this is heaven. Sa kabilang banda, mula na makabalik kami ni Alexander sa mansyon, nanatili lamang ako sa kwarto. Masama ang loob niya kahit nagkulong na lamang siya roon habang hinihintay ang pagbabalik ni Alexander. Bago kasi sila umuwi ay may tumawag muna kay Alexander na mukhang importante na hanggang ngayon naroon pa rin ang lalaki. Hindi man lang sinabi sa kanya kung sino ba ang tumawag dito at kailan pa talaga nitong makipagkita. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng selos ng kung sino mang katagpuan ni Alexander. Linggo ngayon at imposible na may katatagpuan nitong isa sa mga investors nito o ano paman. Peste ka talaga, Alexander. Subukan mong mambabae. Tatapasin ko talaga yung kaligayahan mo. Gigil niyang sigaw habang nakatitig sa painting na ginawa niya. Maraming nagsasabi na kapag ang babae kinutuban, malamang totoo. Kaya naman may takot siyang nararamdaman ngayon na baka tama ang kutob niya sa babae nito na nakikipagkita sa Alexander at doon din nagpapalipas ng gabi. May pakiramdam din siya na baka magbago ulit si Alexander pagkarating nito. Ayaw niyang mangyari yon. Ayaw niya na bumalik sa umpisa kung saan palagi silang nagbabangayan na dalawa. At higit sa lahat, ayaw niya na maging babaero ulit ito dahil hindi ito magiging unfair sa kambal niya, kundi pati na rin sa kanya. She wants the sweet, caring, and loving Alexander. Yung Alexander na nakasama niya sa Baguio. Napabuntong hininga siya at saka bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Nasaan ka na ba? Anong oras na? Hindi rin ito sinasagot ang tawag niya. Nakailang ulit na rin siyang tumingin sa orasan, tila mas lalo pa naging mabilis ang kamay ng orasan. It is 10 o'clock in the evening. Aniya at saka nagpabalik-balik sa gilid ng kama. Maya-maya pa ay muli siyang bumalik sa kama, nakahiga at nagkumot. Pilit niyang nilalabanan ang antok at unti-unti niyang naramdaman pero hindi siya nagtagumpay. Sa pagod sa kaparparoot pa rito, nakaidlip siya. Nagising lamang siya ulit nang maramdaman na para bang may nanonood sa kanya habang natutulog. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang pagmurat niya ng mukha ni Alexander, may bumungad sa kanya habang titig na titig to sa kanya. Alexander? Napabalikwas siya ng bangon saka yumakap dito. San ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang? Di niya pa natapos ang sasabihin niya nang maamoy niya kay Alexander ang alak. Baga siyang kumawala sa pagkakayakap bago tumitig dito. Lasing ka? Nag-inom ka? Sunod-sunod pa niyang tanong. Wala namang naging problema sa pagitan nilang dalawa bago sila naghiwalay. Kaya naman, bakit ito nag-inom? Umiling naman si Alexander bago nagsagot. I just drink a bottle of vodka or two. Bagya pang namumula ang pisngi nito at sumusuray. Hinilot din ito ang sentido pang maibsan kahit papaano ang hilong nadarama nito.
What the? Marinya tong tinignan saka dinuro sa dibdib. Alam mong nagmamaneho ka pa uwi pero nag-inom ka? Hindi mo ba naisip na po pwede kang madisgrasya dahil sa pag-inom mong yan? At gabi pa nga talaga. My God, Alexander, nag-iisip ka ba? Natigilan siya na mapansing titig na titig to sa kanya na para bang tinubuan siya ng isa pang mukha, na para bang dito makapaniwala na nasa harapan siya nito at sinisinghalan niya. Are you worried about me? Anang lalaki na para bang may kakaiba sa ikinikilos ito sa kanya ngayon. Kung di lang to halatang lutang malamang na nasapak niya na matauhan. Of course! Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at sa kanya niyakap. Natural mag-aalala ako sa'yo. Kahapon ka pa umalis at ngayon ka lang bumalik tapos lasing ka pa? Hinihintay kita. Paano kung may nangyaring masumasay sa daan tapos narito lang akong naghihintay? Paano kung... Di na niya natapos pang nais niyang sabihin dahil napahikbi na siya sa kaisipang napahamak ito na wala siyang kalam-alam. Paano nga kaya kung nangyari yon? Malamang na nawala na siya sa sarili at di na muling babalik pa sa dati. Bagya naman siyang tinulak ni Alexander palayo sa kanya, tsaka umangat ang kamay nito upang punasan ang luha sa pisngi niya. Sorry kung pinag-alala kita. Napuyat ka pa tuloy ng dahil sa akin. Sa pagkakataong to, si Alexander naman ang lumapit sa kanya at yumakap sa kanya na mahigpit. Sorry, I have no excuse. I did not mean to. Sorry. Kumunot ang noon niya. Iba ang pakiramdam niya sa kinikilos ni Alexander. Parang iba kasi ang hinihinga nito ng tawad. Di dahil napuyat siya or nag-alala siya. Pakiramdam niya may ibang dahilan. Kumula siya sa pagkakayakap nito at sinapo ang mukha nito. Lasing ka nga talaga. Pinisil niya magkabilang pisngi nito, tsaka ginawaran na mag-aanghagkan sa labi. Mabuti pa matulog ka na. Dito gumalaw mula sa kinatatayuan nito. Tamang nakatitig lang to sa kanya tila sinasa ulo ang bawat sulok ng mukha niya. Alexander, may problema ba? Di niya na maiwasang itanong. Kinakabahan siya sa kinikilos ito sa harapan niya. Nothing. Maybe I'm just tired? Hindi pa rin to kumikilos at nakatitig lamang sa kanya. Kaya naman marahan niya tong tinulak pa po sa kama. Siya na rin nagtanggal ng suot nitong damit. Tinanggal niya rin ang sinturon nito pati na rin ang pantalon. Nang akmang tatanggalin niya na ang sapatos ito, inawakan nito ang kamay niya at tinila siya papalapit dito. Kaya ko na, magpahinga ka na lang. Sambit nito sa mababang tono habang titig na titig pa rin sa kanya. Alexander, pinag-iisip mo ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Nasapo niya ang kanyang noo. Tsaka muling tumingin dito. Stop staring at me. Matulog ka na. Natatakot na ako sa Vera? Tawag nito sa pangalan niya na ikinatigil niya. Alexis, Vera. Napatitig siya rito. Yes. May binabala ka bang di maganda para sa akin? Natigilan siya. Di niya inaasahan ang tanong nito. Alexander, sinabi ko na sa'yo, nagbago na ako. Wala ako ibang hangad kundi ang kasiyahan mo. Tsaka wala naman akong masamang balak sa'yo eh. Paglalahad niya rito. Di ka naman nagsisinungaling sa'kin, hindi ba? Muli na naman itong tanong. Muli rin naman siyang natigilan. Bakit mo naman naitanong yan? Ano bang iniisip mo? Wala naman, naisip ko lang. Napabuntong hininga pa ito. Pero wala ka namang tinatago, hindi ba? Tumango na lamang siya para matigil na to. Her face softened. Kung sakali mong may malaman kang ginawa ko na hindi maganda, please, pakinggan mo ang paliwanag ko. Mahina niyang sabi, tsaka ginawaran to ng hagkan sa labi. I love you, Alexander. Gumanti naman ito na magaang hagkan sa kanya, tsaka dinikit ang noon nito sa noon niya. And I love you more, Vera. Nang gabing iyon, nakatulog siya ng payapa sa bisig na Alexander. Tila kontento at tunay na mag-asawa ng pakiramdam niya sa tuwing kasama siya nito. Ngunit alam ni Vera na may hangganan ng lahat at yon ang ayaw niyang mangyari. Gusto niya nang matapos ang kanyang pagpapanggap pero hindi yung makasama si Xavier. Sa kabilang banda, pagkagising ni Vera, wala na si Alexander sa kanyang tabi. Kagad siyang naligo, nagbihis at tungo sa kusina. Na makitang nakatalikod si Alexander at abala sa niluluto nito, ay dahan-dahan siyang lumapit dito at yumakap mula sa likuran nito. Good morning, baby, she whispered. Naitulak ko sa kinatatayuan bago umikot paharap sa kanya.
Ilang beses din itong napakurap-kurap bago ngumiti. Good morning, baby. Ganting bati nito sa kanya, tsaka niya ginawaran ng mabilis na hagkan. How's your sleep? Di ba masama ang pakiramdam mo? Wala kang hangover? Sunod-sunod pa niyang tanong. Hinilo niya ang upuan na malapit sa kanya, tsaka umupo doon bago kumuha sa pancake na niluluto ni Alexander. Di naman marami ang nainom ko kagabi. Sagot naman ni Alexander bago umupo sa kanyang tabi. Nagkahiyaan lang kami ng kaibigan kong si Francis sa Club V na mag-inuman dahil may mga pinag-uusapan kami. Nagsalin to ng juice sa basong nasa harap niya at inabot sa kanya na kinangiti niya. Ganun ba? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Tanong niya. Natigilan pa siya na makma si Alexander na papakainin siya ng pancake. Kailangan mo pa talaga akong subuan. How sweet. Siyempre, asawa kita eh. Kumabog ng malakas at mabilis ang puso niya dahil sa sinabi nito sa kanya. Asawa kita? OMG! Ganito ba talaga ang epekto ng salitang iyon sa kanya? Para may kung anong init na maplo sa puso niya at kinikilig din siya ng sobra. Bakit pang sarap sa pakiramdam sa tuwing tinatawag siyang asawa ni Alexander? Nababaliw na nga yata siya. Hindi siya dapat ganito ang nararamdaman sa asawa ng kakambal niya, pero gustong gusto niya kapag naglalambing si Alexander sa kanya. Hey baby, you okay? Pukaw sa kanya ng lalaki. Napakurap-kurap naman siya at saka ngumiti. Yes, I'm fine. Huminga muna siya ng malalim bago bumalik sa pagkain ng pancake. Wala siya naging imik habang nag-aagahan. Tamang pinapakiramdaman niya si Alexander sa tabi niya habang kinakalma niya ang kanyang sarili. Kaya naman nang bahagyang tapikin ni Alexander ang balikat niya, ay napaigtad pa siya. Baby, are you sure you're okay? Yes, of course. Mabilis namang sagot niya. Are you sure? Kunot nung tanong pa nito. Halata rin ng pag-aalala sa mga mata nito na nakatutok din sa kanya. Para kasing natutulala ka at nawawala ka sa sarili. Tumango lamang siya bago uminom ng juice at nagpatuloy ulit sa pagkain. Pagkatapos sila mag-agahan ni Alexander, ay iniatid niya natin sa garahe. Na makaupo ito sa driver's seat, ginawaran niya ito ng hagkan sa labi. Ingat ka, ani niya. Trabaho lang ang gagawin, huwag mong bababae. Diretsong tingin, okay? Dugtong niya pa. Mga alis siya upang babalik sa loob ng bahay nang biglang bumaba si Alexander mula sa sasakyan. Nanlaki rin ang mata niya nang bigla siyang hilahin nito at madiin siyang hinagkan sa labi. Nagulat siya sa ginawa nito pero kagad din namang tumugon. Humagpos din siya rito na mahigpit na para bang ito na ang huli. Mag-iingat ako. Anito matapos sa makapugtong hiningang hagkan na pinagsaluhan nila. Ikaw din, huwag kang magpapagod. I love you.